Tapos yun, start na tayo dito sa mga bagong strain. Pasilip ko sa inyo lahat. Paikot. So yun guys, no, unang strain, ano na nga ba nangyari sa mga isda natin? Ito yung RDSS na freebie sa akin nang bumili ako ng mga fry, ay ng mga breeders na bago. So itong RDSS na to, ibang line to. Tapos yan, nanganak na nga rin at meron na rin siya mga fry. Kahit wala tayong breeding cage, okay naman yan guys, no? Matagal na naman tayo nagbe-breed ng ganyan. So kahit walang breeding cage, mas maganda lang talaga na may breeding cage. Pero pag nasanay kasi yung isda nyo na yung breeder nyo may kasamang fry at medyo malaki naman yung lalagyan nyo at may mga plants naman na pwede pagtaguan, hindi naman nila kakainin yan. So dito may fry na tayo dito ng RDSS. Ito naman yung ating HB White. So yung HB White natin, may mga fry na din to. Ayan o, lumalaki na nga eh. Nauna pa to magka-fry, bali nung huling punta natin dito nakita na natin to. Yan, may mga fry na sila, kasama rin nila dyan. Yeah, madami-dami rin, siguro mga 20 rin. Tapos dito naman yung ating HB Red Rose Tail. Ito wala pang fry pero pabuga na rin yan. Pabuga na rin, wala pa ako nakikita ang fry eh. Meron na. Meron na pala guys. Ito HB Red Rose Tail, HB RRT. Bubulol pa. Ayan, may mga fry na rin pala siya. Ayan o. Madami na talaga. So tatlong tab natin may fry. Ito HB Red ay AFR, yung mga bago nating line ng AFR. Wala pang fry pero tingin ko pabuga na rin yan. Malaki na yung malaki na yung kanyang tiyan. Ito rin ating mga ABT natin. Wala pa ako nakikitang fry pero pabuga na rin yan for sure dahil malalaki na yung female. Tapos ito nga yung nilagyan ko ng nilagyan ko siya nitong breeding cage kasi nga ito yung pinaka gusto ko talaga maparami. At ito yung isa sa mga mahal naming strain dito. Dahil ito yung ating Koi Pea Dirt. Yan yung Koi Pea Dirt. Ngayon, ngayon ko lang siya nilagyan ng net, ng breeding cage. Pero may anak na pala siya. So ang dami nitong fry. Nakita ko kanina, nagulat nga rin ako. Ang dami niyang fry guys. Siguro dalawang female na yung nanganak. At napakarami niyang fry. Yan. Hindi naman nila kinakain. Pero nilagyan ko pa rin ng cage. Para kahit pa paano, hindi nila basta-basta mahabol kung sakaling habulin nila. Ayan, ang dami oh. Parang may nagbuga nga ulit dito ngayon eh. Ayan, ang mga bagong labas ata to. Yung liliit. Kasi yung iba, parang iba yung size eh. Dito ang dami rin. So yun, lalagyan natin ng mga breeding cage. Hindi naman lahat no, pero yung mga yung mga sa tingin natin na kailangan natin lagyan ng breeding cage, isa-isa natin lagyan yan. Tapos dito yung purple dragon natin, kung maalala nyo, una nag-drop yun. So ito na yung mga unang din-drop dito. Wala pa tong 2 weeks pa lang ata to. Kaya medyo ang bilis talaga lumaki. Ang bilis lumaki ng mga purple dragon natin at napakaingay ng aso. Tapos dito naman yung full gold. Itong full gold, nag-drop na din. May mga fry na rin yung full gold natin. Pero this time mas marami. Kasi nung nakaraan parang 2-3 fry lang yun. Ito mga 10 mahigit na to. Yung mga fry na yun, nakikita nyo. So good yan. Goods na may fry. Bali ilan na yung may fry natin? May fry 1, 2, 3, 4. 5 tab na yung may fry natin na nasa silip. 5. Ito yung ating tuxedo ko. Yan, naglagay ako ng tuxedo ko dito. At may mga fry na rin. Yan, malaki na nga yun. Nagkakakulay na nga ito. 6 na. Tapos ito yung nauna na rin to ng mga ilang linggo. 7 na. Yan, mga naman to, albino full platinum. Tapos yung breeder natin ito, nilagay ko doon, kung maalala nyo, nilagay ko doon. Kasi sabi ko para hindi nila makain yung fry. Yun, nung niligay ko doon, may mga fry na rin to. Ay, ano ba yun? Ayun, mas maraming fry to ngayon guys. Mas maraming fry tong naibuga kaysa yung mga nandun sa nauna doon. So nandiyan pa rin yung mga breeders natin ng albino full platinum. At marami tayong fry ulit. Yan, tuloy-tuloy na. Sana magtuloy-tuloy na, no? Kailangan na natin magdagdag na naman ata ng lalagyan. Ito ang ating tuxedo, yung
albino koi gapi. Ang lalaki na nito pero wala talaga. So kailangan ko, sa tingin ko no, kailangan ko na magpalit ng strain ng line nito. Dahil ang tagal niyang dumami. Dito naman naglagay ako ng Blue Panda. At napakaraming fry ng Blue Panda natin dito. Yan, parang dalawang batch kasi mas maliit to doon sa mga iba. Ayan, magkakaiba ng, pakita nyo ba? Magkakaiba ng size, may malaki at merong maliit. Ayan, ayan yung malaki, tapos kasama niya yung maliliit. Ayan. So ayun, grabe, ang dami nating fry. Hindi ko na nabilang ulit. Dito yung ating albino yellow lace. Yan, may fry din to yun na nakaraan. Yan. Diyan pa rin yung fry niya. Dito, ano ba na ilagay natin dito? Mutang ko na eh. Basta rin yan. HB Blue. Yung huli nating dinala dito, HB Blue. Yan, malabo pa yan kasi last week ko lang nilagyan yan. HB Blue, wala pa. Yung ating metal snake skin. Yan, metal snake skin blacktail. Wala pa. Ito yung ating Dumbo Ear Mosaic. DEM. DEM natin na malaki. Yan, galing Santa Rosa to. Yan, may mga fry na rin, no? Uy, dami, oh. Yan, may fry na. Tuloy-tuloy na yan, guys. Ang problema natin, saan natin nilalagay yan? May fry na yung DEM natin dito. DEM din to. At may fry na rin. So naglagay ako isang pares ng DEM dito. Yan, may mga fry na rin. Nakalimutan ko na naman maglagay ng label. Sabi ko lalagyan ko dito ng tape para ma-label. Tapos dito naman, ito yung Purple Dragon. Ganda. Yung breeder natin ng Purple Dragon. Wala pang drop to. Ay, meron na rin. Meron na rin pala, oh. Ayan, oh. Meron na naman fry. Ayos, napuga na sila. Wala na kayong dumami dyan. Tapos dito, ang nilagay ko dito noong nakaraan, HB Blue. May mga anak na rin. HB Blue ba? Tama ba ako? HB Blue. HB Blue. At yan, may mga fry na rin. Grabe na ito. Daming fry. So yung mga kasong grabe pawis ko. Ayun na nga ang update natin dito sa mga bagong strains natin na halos lahat na to may fry. Bilang ko na lang yung mga walang fry dyan, siguro mga 5 tabs na lang. At ayun, good news yun para sa amin na mag-partner dahil nga ito lang din naman talaga yung gusto namin mangyari na maparami yan. At ang iniisip ko ngayon paano? Kailangan ko ilipat yung ibang mga breeders dyan para magtuloy-tuloy yung pagdami nila kasi pag kasama na nila dyan yung mga fry nila, medyo tatagal yung cycle ng panganganak nila ulit. So ayun, titignan ko kung saan ko pwedeng ilipat yung mga ibang strain natin dyan. Kung pwede tayong maglagay na sa mga mas malalaki o kung may bakante tayo dyan. Tapos yun, di ko na muna naayos to. Siguro pagbalik ko na lang from bakasyon. Mag-extend nga tayo dyan. At kung magkakaroon tayong budget, makakabili tayo ulit ng mga bagong lalagyan. So sa ngayon, ito yung update ko. Sana nag-enjoy kayo. At sa mga di pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa akin. At ayun, sa Facebook, follow nyo na rin ang aking page, Henrix Backyard TV. So ayun, marami pa akong gagawin. Maglalagay pa ako nung mga labarak. Ikakalat ko lang yan dito. Lalagyan ko lang ng tinte para mas maging clear lang ng konti yung tubig natin. So ayun, tapusin ko muna ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.